Sana po kung mapanood po ito ni Mayor, willing naman po ang St. Gerard to sit down with him, to discuss ito pong mga issues. Kasi mas mahirap po yung ganitong klase ng diskusyon. Magsasalita po yung Mayor sa flag ceremony. Hindi naman po na kami ang direktang kinausap, pero yun pong St. Gerard ang pinatutungkulan. Natural naman po, siyempre, kailangan naman po sumagot ng St. Gerard dahil may mga paratang, bintang na ibinabato po sa St. Gerard. Hindi naman po pwedeng manahimik lang. Kailangan din liwanagin yung mga paratang. Panawagan natin kay Mayor para maliwanagan din po, no? Kasi ito po mga pronouncements niya will affect the general public, di ba? Kailan ba kailangan ang permit? Kailan ba hindi kailangan? Diba? Siguro dapat para maliwanagan din ng mga Pasigueño, pwede magkaroon ng isang dialogue or forum na doon mabigyan ng pagkakataon si Mayor na elaborate yung kanyang mga statements, and then at the same time mabigyan din ng pagkakataon ng St. Gerard para ipaliwanag naman yung kanyang side, di ba? Para maliwanagan po ang publiko, para hindi rin one-sided. Sana po, pakinggan po ni Mayor yung ating panawagan, no? Para once and for all, matapos na po yung ganitong patutsadahan. Di ba? Mas maganda, let's sit down and talk as gentlemen. Pwede naman po yun. Nangyayari naman po yun sa mga korte, no? Magkalaban ang abogado, pero napag-uusapan ng maayos ang kaso. Hindi naman po kailangan na dalhin sa kalsada yung argumento. Yung pong mga political speeches, let's reserve it po sa mga caucuses. Huwag po sanang magamit yung pong mga official event ng City Hall para po maging platform para magbigay ng mga political speeches yung pong mga nasa administration. Kasi unfair din naman po yun sa St. Gerard, no? Kasi we don't have the equal opportunity to address the same audience. If he respects the rule of law, siguro I sincerely hope na pakinggan niya po itong panawagan natin to give us an opportunity to air our side also. Sinagot ni Attorney Ian Sia, former Pasig City Councilor, ang mga paratang ni Mayor Vico Soto ukol sa isinagawang concert noong Sabado ng gabi sa Arcovia na umano'y walang kaukulang permit. Sa isang pahayag, iginiit ni Attorney Sia na hindi kinakailangan ng permit para sa nasabing aktibidad. First of all, gusto natin sanang manawagan kay Mayor na total naman po, sinabi po niya sa speech niya na he respects the rule of law. Isa po kasing aspeto ng rule of law is the right to be heard. Mahirap po kasi yung nagpaparatang po tayo, nagbibigay po tayo ng mga statement against a certain personality na hindi ho kaharap yung tao. So, since sinapubliko rin naman ni Mayor yung mga paratang na, if I remember correctly, may mga binanggit po siya ron na tax evasion, merong mga non-compliance with the securing permits for public gatherings. Sana siguro mas maganda na ipatawag yung taong involved, diba? So kung talagang gusto isa publiko, ipa-cover sa media para harapan, 'di ba, na marinig ng tao din yung side din naman nung binabanggit ni Mayor sa kanyang speech. 'Di ba? Para lang to be fair, 'di ba? The right to be heard, napaka-importante po niyan kasi ang mahirap po kung one-sided, 'di ba? Sabi nga, there are always two sides to every story. Example po, sinabi po niya na hindi raw ho nag-secure ng permit. In the first place po, hindi naman po kailangan mag-secure ng permit kasi unang-una, private place po yun, and hindi naman po siya political rally. So hindi po siya sakop ng batas, which is BP 880. Ang sabi lang ng batas natin, for public gathering at political purpose, at ang venue is a public place, kailangan talaga ng permit. Even the law itself provides for two exceptions. One is kahit public place yan, pero designated yan na Freedom Park, hindi na rin po kailangan kumuha ng permit. Anyone or any group can assemble in our Freedom Parks para ho mag-petition for grievances sa gobyerno. Or kaya naman, katulad nung event sa Arcovia, it's a private place. Consent lang po ng private owner ang kailangan i-secure, which ginawa naman po yun ng mga organizer.
So talagang wala pong need or legal requirement for the organizers ng concert to secure a permit. Hindi po siya sakop ng BP 880. Nilinaw ng abogado na hindi sila ang organizer ng nasabing concert, bagkus ay nagbigay lamang sila ng sponsorship. Ayon sa kanya, nakipagtulungan sila upang masiguro na maayos ang lugar bago, habang at matapos ang aktibidad. Dagdag pa rito, sinabi raw ng pamunuan ng Arcovia na hindi na kinakailangan ng permit para sa naturang event. Binigyang din pa nila na kung may paglamag man, dapat ay noon pa lang habang isinasagawa ang aktibidad ay pinigilan na sila ng mga otoridad. So isa pa hong aspeto po niyan, hindi po kami ang organizer, kami lang po ang sponsor ng event. So nag-contribute lang po tayo dyan para matuloy po yung event. Pero yung organizer po niyan is yung Kabataang Pasigueño na nag-request po ng sponsorship mula po sa St. Gerard na pinaunlakan naman po. Wala po talagang reason para madawit yung pangalan po ng St. Gerard dito sa event na to. Kasi sponsor lang po sila eh. Yung pong St. Gerard, aside from sponsorship, nag-provide rin sila ng personnel and logistics. Nagpadala po sila ng mga trucks to hold the garbage na naipon after the event. So, in fact, after the event, the following morning, bumalik po yung team ng St. Gerard together with the organizers para linisin po yung pinagdausan ng event. And happy naman po yung Arcovia. Very, very responsible po yung organizer at maayos pong na-turn over po yung venue sa Arcovia. Kaya po nag-assist na po ang St. Gerard kasi syempre po yung organizer wala naman po silang legal team. So happen na ang St. Gerard, meron po silang legal team and legal issue po yung concern dahil nire-require ang permit. Even Arcovia is saying hindi required ang permit except kung gagamit na nga ng fireworks or pyrotechnics. Wala naman. So even Arcovia said wala. So in the presence of the lawyer ng St. Gerard, so na-clarify po yun na talagang walang legal requirement to secure a permit. Kasi kung meron po, at nagpadala po ng tao si Mayor, then the right thing to do in that situation is dapat in-stop po yung event. Di ba? Kasi kung required ang permit at hindi nag-secure ng permit under BP 880, dapat po, dinisperse po yung crowd. Pero wala naman pong nangyaring dispersal, nagsimula at natapos po yung concert. Wala naman pong interference. So, it only shows na talagang walang violation po ng legal requirement to secure a permit. Kasi otherwise, kung mayroong violation, lumalabas niya and the city mayor was remiss in his duty kasi dapat in-enforce niya yung dispersal, di ba? Kasi sinasabi niya, required ang permit at walang permit yung event. Kinausap po ng St. Gerard at saka ng organizer, yung pong management po ng Arcovia, and sila mismo nagsasabi na they were surprised kasi ang dami ng mga events na kinundak sa Arcovia and never tumawag ang City Hall to remind Arcovia na mag-secure ng permit yung mga organizer. Only in this case na St. Gerard po yung sponsor, tumawag po raw ang City Hall to remind the management na mag-secure ng permit. So, in their own words, yun po yung sinabi po ng management po ng Arcovia. Pinabulaanan din niya ang naging pahayag ng alkalde tungkol sa pagpapadala ng karagdagang security personnel sa lugar. Wala din namang fireworks sa nasabing pagtitipon ayon sa kanya, kaya't binigyang diin niya na dapat mga beripikadong impormasyon lamang ang binibitawan ni Soto. Yung sinasabi na nagpadagdag po ng security, again, misinformed po si Mayor. Kausap ko po ang head ng security ng Arcovia, si Mr. Alex Carandang. Kinonfirm ko kung meron pong dumating na mga PNP personnel in addition dun sa na-deploy na by reason of the request ng organizer. So, kinonfirm po sa akin ni Mr. Alex Carandang, wala pong dumating na additional personnel from PNP. So, I don't know kung saan nanggagaling yung information ni Mayor na nagpadala siya ng tao kasi wala pong dumating. Yung pong 100 personnel po ng PNP na nasa Arcovia nung Saturday, ano po yun? Through the initiative po yun ng organizer. Sila po ang nakipag-coordinate sa PNP for that.
And then may binanggit din po si Mayor na fireworks daw, hindi umano, no? Nagkaroon daw ng fireworks, kaya kailangan talaga ng permit. Kung nagkaroon po ng fireworks, then I will agree with the Mayor na dapat po merong permit dahil requirement po yan ng Fire Code of the Philippines. So kung gagamit kayo ng mga pyrotechnics, kailangan nyo kumuha ng permit mula sa Bureau of Fire to ensure public safety. Pero in this case po, wala naman po kaming fireworks sa event. So I was there. Kasama ko po yung mga kaibigan, kakilala na nag-enjoy nung concert. Wala pong fireworks eh. So doon din ako nagtataka dun sa statement ni Mayor na nagpadala raw siya ng tao ron and yet hindi niya alam na walang fireworks na lumipad doon sa event. So I don't know. Again, siguro gusto natin malinawan from the city mayor, saan galing yung information na may firework kasi wala po talaga. It's a well-attended event. Lahat naman po mga nag-upload, so pwede nilang reviewin yung mga videos na yan. Wala po talaga. Natapos po yung concert. Wala pong fireworks. Siguro dapat, as a city mayor, dapat po hindi pwedeng baka, hindi pwedeng siguro. Dapat po accurate po yung information kasi siya po ang highest city government official. Kailangan po precise po yung mga information. Kasi siyempre po, pag nagsalita po ang mayor, nagkakaroon po ng impact yan eh. Diba? So we should be responsible in issuing statements. Dapat po verified. Hindi po pwedeng haka-haka. Hindi po pwedeng kwento-kwento. So, yan. So sana, ma-review ni mayor na talagang walang fireworks. Political yung agenda. Again, kung nagpadala po siya ng tao niya ron, yung mga tao niya na mismo magsasabi na no political speeches were made. Winelcome lang po ni Ate Sara, yung pong ating mga batang Pasigueño na pa-participate dun sa activity. And then that's it. Nagsimula na po yung concert the whole time. Wala naman pong umintablado na mga kagaya ko po o nung ibang naming mga kasama. So, wala po. So, I don't understand kung bakit po sinasabing political yung event. Ayon sa kanya, hindi umano angkop na gamitin ang flag-raising ceremony bilang plataforma para sa patutsada o mga personal na komento ng alkalde. Tukol naman po sa paggamit ng platforms ng flag ceremony, alam po nyo, dapat ang flag ceremony po, ang dapat pong purpose yan is to honor the flag. Yan po ang mandato po ng RA 8491. Ikalawa po, dapat po yung syempre, start of the week, di ba? Dapat ang topic for flag ceremony is ano ba ang priority ng gobyerno? Ano ba yung mga urgent matters na kailangan aksyonan? Di ba? Ano ba yung mga agenda na dapat ma-accomplish for the week? Parang isa pong private company, di po ba? Dapat ang management team, kung nagmi-meeting, dapat yung pong ang tinatakil po is yung plan of action nila for the week, di ba? Para maging effective po and successful yung organization. So yung pong mga political speeches, meron naman po tamang panahon at lugar, di ba? In a few weeks, magpa-file na po ang mga kandidato. Pero although yung pong campaign period will not start until 45 days before the election day. Pero yun na po yun eh, kasi magsisimula na pong magpakilala yung mga nag-file ng kanilang mga certificate of candidacy dahil marami rin pong mga bagong kandidato. So, kailangan nilang umikot sa Pasig. Siguro, doon sa mga ganong pagkakataon, pwedeng magsalita on political issues. Pero sana, wag sa flag ceremony kasi katulad kanina, presidente ng kooperatiba na dumalo doon sa flag raising ceremony, sana mas maganda ang narinig nila yung issue ng concert, issue ng tax evasion na irrelevant sa celebration ng cooperative month. Sana ang tinuunan nilang ng pansin ng mayor kung anong programa na nakalatag para sa mga kooperatiba. Diba? Sana mas naging productive yung flag raising ceremony kanina. Tanong ng abogado, bakit tila na single out umano ang may-ari ng St. Gerard Construction na si Curly Discaya sa mga issue at kasong isinampa dito? Idinagdag pa niya na ito'y nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay na pagtrato. Duda siya na hindi ito politically motivated. May nabanggit siya sa speech na narinig ko, no? Tax evasion. Again, mukhang misinformed si Mayor kasi ang tax evasion, it's a
it's an offense under the tax code, no? The National Internal Revenue Code. Ang city mayor po, hindi naman po siya nag-enforce ng tax code. Ang ine-enforce po ng city mayor is the local government code. So under the local government code po, wala naman pong kaso na tax evasion, quote-unquote, no? Hindi ko alam kung he's referring to a tax case filed by the BIR. But if so, ano na po yun, outside this jurisdiction, dapat to, hindi na po siya mag-comment doon. Ngayon, if he's referring to deficiency assessment issued by the City Treasurer's Office, may pending na rin po yan na tax protest. So, in accordance with the local government code, right naman po ng taxpayer to contest kung ano mayroong deficiency assessment. So, dapat po siguro, since it's already an ongoing proceeding, dapat mag-refrain na rin si Mayor from commenting. Nasa korte na po yan eh. Yung sinasabi na nagsimula na yung investigation, maybe so, nagkaroon ng investigation, pero nag-apply naman ang St. Gerard ng building permit and occupancy permit. So, ongoing naman yung process. And kung sinasabi na walang political motivation involved in instituting a case against Mr. Curly Discaya, ang tanong sa isip ko is, sa dami ng mga structures sa buong Pasig na walang building permit at walang occupancy permit, bakit na-single out si Mr. Curly Discaya kung hindi to political? So dapat even-handed po ang application ng batas. Kung papailan po yung isa, dapat filean lahat. Ang nangyayari po is parang selective prosecution, in which case, hindi na ho siya prosecution, it's persecution. Sana po ma-reconsider yung position ng City Hall kasi nakakakaba rin po, no? Siyempre, yung mga ordinaryong Pasigueño na mayroong ganyang sitwasyon, siguro iniisip na nila ngayon, baka sila na yung pwedeng makasuhan. Pero as a lawyer, I would say, dapat hindi po. Dapat malinaw naman po ang regulations ng DPWH dyan. Kung meron pong violation ng building code, kung meron naman po administrative fine, di ba? Dapat yun po ang impose. And then, i-correct po kung ano yung error. Para hindi ho masyadong harsh yung application of the law. Mariing nilinaw ni Attorney Ian na hindi sila kailanman nagpasara ng mga daan para sa kanilang mga aktibidad o para sa anumang benepisyo. Walang kontrol o kapangyarihan ang isang charity sa ganitong klaseng aksyon, dagdag pa niya. Ang may authority po na magpasara ng kalsada is the City Council. No? Dapat po meron pong ordinansa yan authorizing a temporary or permanent closure of the road. But even sa local government code, authorized naman po ang barangay to temporarily close the road kung meron pong mga barangay events like fiesta, ganyan po. Again, the authority belongs to the incumbent officials. Di ba? Dalawa lang naman po ang pwede magsara ng daan sa Pasig. It's either the TPMO or the Barangay Security Force. These two bodies, hindi naman po sakop na ng St. Gerard. Remember, St. Gerard is just a charity foundation. NGO po ito. Wala naman po itong government powers. So, hindi ko po alam kung saan nanggagaling po yung allegation na nagpapasara kami. And so far as St. Gerard is concerned, pagka po meron pong medical mission, nagre-request lang po kami ng venue para safe na maidaos po yung medical mission. And syempre, nagre-request din po tayo ng security, no, para po to maintain orderliness. Pero beyond that, we never requested na magsara ng kalsada. Lahat naman po ng sasakyan ng mga nagpa-participate po sa medical mission. May mga drivers naman po yan. And nagpa-park naman po sa where it's allowed. Gusto rin namin na free-flowing po yung traffic. Kasi remember, yung mga nagpa-participate po sa medical mission, kadalasan po mga senior citizen na yan. Kung isasara po ang daan, di ibig sabihin maglalakad po yung senior citizen. So, wala po akong recollection. Kung meron, willing naman po kami na umupo with the TPMO para resolbahin. Di ba? Baka naman nagagamit lang po yung pangalan ng St. Gerard. Pero we never requested road closures para sa medical mission. Muling pinaintindi ng former councilor ang BP 880 o Public Assembly Act at nilinaw ang nilalaman nito at sinabing wala silang nalabag dito. Regarding do sa comment, no, na tinitwist daw yung meaning ng term na public assembly, siguro para din sa
kaalaman ng mga taga-subaybay, basahin na po natin yung batas. This is BP 880, the Public Assembly Act of 1985, Section 3, Subparagraph A. Public assembly means any rally, demonstration, march, parade, procession, or any other form of mass or concerted action held in a public place. So, public place po. Yung pong Arcovia, it's a private place. Hindi po siya sakop nitong definition na to. Ano po ang purpose daw ng mass gathering? Presenting a lawful cause or expressing an opinion to the general public on any particular issue. Wala pong nag-express ng opinion dun po sa concert. Puro kantahan lang po ang ginawa doon ng mga invited artists. Or protesting or influencing any state of affairs, whether political, economic, or social, or petitioning the government for redress of grievances. Wala namang panawagan po ron. Clearly po, yung public assembly covered by the law, ano po yan, it's the exercise of political rights ng mga Pilipino. Hindi po niyan sakop ang lahat ng public gathering. Mga political lang po. Ngayon, even assuming political po yung purpose ng event, di ba? For the sake of argument, sakop po ba ng batas? Kailangan po ba talaga ng permit? Hindi po. Kasi by definition, yung pong public assembly, kailangan po must be conducted in a public place. Arcovia po, hindi naman po siya public place. So even if, assuming, but it's not, again, wala pong political rallying nangyari. Even assuming political rally po yung ginanap sa Arcovia, kailangan po ba ng permit? Hindi po, kasi hindi po siya public place. It's a private place at may consent po yung owner. So, wala po talagang legal basis, legal and factual basis para po i-require ang pag-secure ng permit. Hindi po talaga. It's a misapplication of the law to insist otherwise. It will be unfair. Bukas ang iNews Pasig sa pahayag ni Mayor Vico Soto. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.